Napakamura rin na budget smartphone today, which is itong Itel A90. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, this time i-review na rin natin itong Itel A90. So ito ay sobrang mura lang na smartphone ngayon 2025 at napakalupit ng storage nito. So meron tong 4GB of RAM and 256GB of internal storage. So I think ang SRP nito nasa 5 plus, pero sa view products natin, mura lang po itong Itel A90 na sa halagang 4,000 pesos lang. Tapos pag meron pa kayong voucher, there's a possibility na makuha nyo lang ng 3,000 plus ito. Ito nakuha ko nung sale ng 3,800 pesos dito sa ating view products. Biruin mo, 256GB na po ang internal storage. So grabe, napakamura lang po nitong Itel A90. Kaya kung interested po kayo, ayan, i-check out nyo na yan dito sa ating few products dahil sobrang mura lang siya sa online. So, yun nga dito sa ating full review. Ibibigay ko sa inyo yung final thoughts ko dito sa smartphone na to, yung aking verdict when it comes sa paggamit dito ng few weeks sa Itel A90. Nakapag-game test na tayo dito, napag-camera test na tayo dito, video samples, na sa later part ng ating video, i-share ko yung mga video samples and camera samples na itong Itel A90. So yun mga ka-J-Vlog, next is gusto ko share sa inyo yung mga gandang features din na itong Itel A90, kung bakit maganda rin naman siya i-purchase for a price tag na 3,000 to 4,000 pesos. So yun, number one is of course, wala na iba, RAM at ROM. Yung ROM neto or yung storage neto yung pinakamalaking advantage ng Itel A90 sa mga competitors niya na usually 120GB ang ino-offer, pero dito 256. Again, bibihira lang po sa mga brands na mag-offer ng 256 na internal storage sa murang halaga lang, at na-provide po yan ng Itel A90. So grabe, ang gandang i-consider din i-purchase itong smartphone na to dahil sa kanyang murang presyo, tapos yung internal storage niya napakalaki. Kumbaga, marami kayo malalagay ng mga photos, files, videos, and of course games dito sa smartphone na to. Although yung chipset niya is not for gaming, pero usually mga casual games pwede rin naman dito sa smartphone na to. ML, COD, ayan, nakapaglaro naman tayo ng Honor of Kings, pero may mga frame drops, pero na-handle niya naman. May mga frame drops, na-handle niya naman, pero expect yung hindi po smooth ang performance niya. At yung RAM niya is minimum na rin for that kind of price tag. Kaya okay na okay yung RAM at ROM na mo offer ng Itel A90 sa 3,000 to 4,000 pesos, 256GB na. Next mga ka-J-Vlog, yung display. Yung display na ito is all goods din naman. Even though notch display siya na hindi naman ako magreklamo dyan kasi usually rin naman na lumalabas na mga smartphones sa ganitong presyo, karamihan talaga naka-notch display. Kasi dito is naka 90Hz sa puto. So 90Hz screen refresh rate for smooth animation din. Ayan. Next is yung kanyang design. So kung naghahanap kayo ng isang mukhang iPhone sa murang halaga, ito po kamukha niya yung iPhone 15 Pro Max. Ito may 15 Pro Max ako, natural titanium dito. Ayan. Pag malayuan, parang makakalain ng iba na hindi familiar masyado sa iPhone is mukha siyang, akala nila iPhone, pero pag nilapit yung ganyan, ay hindi pala siya iPhone, di ba? So Android siya. Pero yun, kung naghanap kayo ng isang smartphone na iPhone lookalike, ito pinakamaganda i-consider dahil mukha siyang iPhone 15 Pro Max. Dahil din sa color na to na mukha siya, ang color na tawag nila dito is Space Titanium, pero yun nga, sa 15 Pro Max is Natural Titanium po ito. Pinapangalan nilang titanium pero hindi naman titanium yung build. Polycarbonate or plastic to overall. Pero when it comes sa design, overall maganda siya. And marami rin mga consumers, ang pinaka-primary nilang tinitignan when buying a smartphone, design and aesthetic. Kaya parigurado marami pong mapupusuan itong Itel A90. Yung kanyang camera. Yung camera niya is fine for price tag na 3,000 to 4,000 pesos. Camera quality maganda rin naman kahit pa paano. Pero yung video lang talaga, marami na ako nasubukan na budget smartphone, video talaga sila palpak. Pero pagdating sa camera, sa mga photo quality, maganda. Video, palpak, camera, photo quality, maganda. So, ganun din dito sa Itel A90 pag sa mga mobile photography, ayan. Maganda rin naman i-consider itong smartphone na to. Malinaw din naman kahit paano yung camera niya for its price tag.
Next, yung kanyang battery. Malaki rin yung battery na itong ITEL A90, 5,000 mAh na removable battery with 15 watt fast charging rate. I think yung charger na kasama, nandito yung box eh. Pero the sad part, the charger na included dito sa ITEL A90 is 10 watts. 10 watts siya, mabagal yung charger, pero it's up to 15 watts charging rate naman yung smartphone mismo. So, kailangan nyo ng fast charger. Kaya kung naghanap kayo ng fast charger, don't worry, maglalagay rin ako ng link ng fast charger dito sa ating video. Ugreen ang the best din na pwedeng ma-reco when it comes sa murang mga saksakan or mga charger. So, Ugreen 20 watts, lalagay ko yung link niyan dito rin sa view products natin. Check nyo na lang. So, yun. Makunat ang battery nito, nakapaglaro na ako dito, nagamit ko to ng 2 weeks, social media, lahat and all. So far, the battery capacity, okay, mabilis din, maganda naman. Makunat din naman siya mga ka-J-Vlog. At ang pinakalas sa kanyang IP rating, usually mga bagong labas sa smartphone today ngayon, puro IP64 sila. Ito na pag-iwanan sa 54. So mas maliit lang ang protection nito sa tubig compare sa IP64, pero again, makukonsider natin pag 54 splash resistant siya. So, kunyari, nakabit nyo to sa motor nyo, naulanan, hindi po siya masira. Pero, iba po ang usapan pag nalublob to sa tubig. Iba po usapan yan. Doon magkaka-tendency talaga masisira yung mga devices nyo. Pero, again, maganda na sa murang halaga, may water protection naman na siya. So, yun mga ka-J-Vlog, so far, yung mga nagustuhan ko dito sa ITEL A90, yung pinaka nalungkot na ako dito, or yung pinaka primary con lang nito, yung chipset. The Unisoc 7100. So, akala ko lahat ng Unisoc T-series maganda, hindi pala. So ang chipset, ang GPU kasi nito is PowerVRG A322 na isang super duper bagal na GPU yan at super duper outdated na GPU yan. And yes, napatunayan ko yun dito sa game test natin. Hindi ko to masasuggest for gamers. Pwede siya for ML, pero mga mabibigat na laro hindi po niya kaya. Dahil again, pag titingin kayo ng GPU, ay pag titingin kayo ng chipset, wag lang yung chipset, wag lang yung CPU. Check nyo rin yung GPU kasi magkaterno po yan. So, kung pangit yung GPU niya, overall pangit na rin yung CPU ng smartphone nyo. So, again, PowerVRG A322, PowerVRG A320, hindi po maganda ng mga GPU yan. Sobrang bagal. Kaya pag yan ang terno ng chipset, asahan nyo na hindi po pwede pang gaming yan. So, marirecommend ko to sa mga casual users lang, hindi sa mga heavy gamers or sa mga budget gamers out there dyan. So, kung interested kayo dito sa ITEL A90, maganda naman siya, in fairness. Meron nga siyang certain target consumers, yung mga casual users lang. Kung interested kayo and hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo, i-click nyo na lang dito yung view products dahil mura lang makukuha to, nasa 4,000 pesos and possibly baka makuha nyo pa doon na 3 plus pag na-apply nyo yung voucher na kinuha nyo dito sa ating video. Front-facing camera of the ITEL A90, ang pinamax resolution niya is Full HD 1080p up to 30 fps. So yun nga, ang condition ng lighting ngayon is makulimlim. Pero yung lighting naman dito sa smartphone is yun, medyo, alam mo yun, pixelated siya ng konti sa front-facing camera. I don't know the quality of the microphone, kaya na mag-judge yun dahil hindi naman natin siya napapakinggan na soft ngayon. Pero yan po yung quality ng front-facing camera ng ITEL A90. Example, rear camera of the ITEL A90, ang pinamax sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 fps siya. Ayan. So, yan yung quality niya. Outdoor quality. So, yan, explore natin itong design at build quality ng ITEL A90. Wala nang paikot-ikot. Tingnan nyo naman, mukha siyang iPhone, di ba? Very identical sa iPhone, lalo na ito yung iPhone ko, yung 15 Pro Max ko. So, niya yung natural titanium ng iPhone 15 Pro Max, di sila nagkakalayo, especially the camera setup.
Pag malayo, akalain nila iPhone, pero pag malapitan, malalaman na nilang, ano to, Android to. Kasi yung camera niya, palaki na ng palaki pag lumalapit. Pero again, very gorgeous yung design niya, iPhone lookalike. Kaya sa mga consumers na gusto ng iPhone lookalike, ito para sa inyo tong Itel A90. Maganda yung texture, in fairness. Polycarbonate back, hindi siya madulas dahil matte finish. Pati yung frame niya is matte finish din. Sa camera niya, ito lang ang useful dyan, yung main camera, at meron siya auxiliary lens na useless, tapos meron tayong flash. So, huwag kayo malilin lang dito sa camera nito, akalain nyo na triple camera siya, pero ang useful lang dyan, isang camera lang. Tapos ito, design, ang ganda, may diamond design pa siya dito sa gilid. Very premium, at ito yung flash niya. So, sa right side, nandito yung ating power button, / fingerprint scanner, and of course, yung volume rocker. Slim design din naman in fairness, itong si Itel A90. At lightweight siya. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at speaker grills. At yun nga, si Itel A90 is naka-notch display pa rin. For the price tag na 4,000 pesos, for me, acceptable pa naman yan sa budget segment yung notch display. Karamihan naman ng mga brands, yan pa rin yung ginagamit nila. In fairness, yung brightness niya, nasa average level naman yung brightness niya. Yun nga, naka 90Hz screen refresh rate siya. O, diba? All goods naman. So, next, explore natin yung camera app ng Itel A90. So, nandito tayo sa photo mode. Meron tayong 2x zoom na hanggang. Yun lang, sad to say, 4x digital zoom lang to. Sa taas, meron tayong flash, HDR mode, filters, and yung settings. So, sa settings, ito natin iti-trigger yung watermark ngayon. Merong phone model sa baba ng ating mga photos. So, sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. Meron din tayong time-lapse. Beauty mode for the rear camera, good addition. Portrait mode for background blur, at yung more niya, ayan, meron tayong panorama at pro mode. Sad to say, wala siyang night mode for low light shots. Sa front facing camera naman, ayan, same din naman ang settings sa rear. Sa video, same din na 1080p at 30 fps etong smartphone na to. At syempre, pinaka-importante sa front facing camera is yung beauty mode na meron dito sa Itel A90, and meron siyang portrait mode for background blur at wide selfie. So yun lang mga ka-J-Vlog, kung mapapansin nyo, very simple lang naman ang camera app ng Itel A90. Walang ganong mga features, basic camera features lang. So biometrics test tayo dito sa Itel A90. First, yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So fingerprint scanner, kung makikita nyo naman, mabilis din naman dito sa Itel A90. Ayan. Fast and accurate. Next is face unlock. So, sa face unlock niya, tingnan nyo, nagiging notch siya na malaki. Parang sa iPhone before. Yung animation niya, all good. So, face unlock niya, ayan, fast and accurate din naman dito sa smartphone na to. So, next is speaker test tayo dito sa Itel A90. So, single speaker lang tong smartphone na to. So, start tayo. So, naka na siya, full affordable na smartphone ngayon ni Oppo, which is the Oppo A3X. So maganda ba siya? Sulit ba? Tara mga J-Vlog, check natin. In fairness, malakas din naman siya kahit papaano. Pero single speaker siya, mapapansin nyo naman na hindi ganun ka-solid yung bass. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng unboxing, review, and game test natin. So shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing. So yan pa ka-J-Vlog, pagdating sa speaker ng Itel A90, kung i-rate ko siya for a price ng 4,000 pesos. Usually kasi pag 4K ngayon, yung mga Transsion nag-offer na ito, ibang mga Transsion nito, dual steer speakers na ito kasi single lang. Tapos yung iba, nag-offer naman ng beyond 100% volume pag single speaker. So ito, wala. So, kung i-rate ko speaker neto, average level lang siya, 1 ng lowest and highest for price na 4,000 pesos. Ang score ko dito, nasa 5. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question kung sulit nga ba i-purchase ang Itel A90. The quick answer dyan, yes, sulit naman siya. Kahit na medyo mabagal yung chipset niya. So again, hindi niya target consumers yung mga gamers out there dyan.
target consumer nito yung mga basic tasks lang ginagawa sa smartphone, casual thing. So, as a navigating tool, napakaganda dahil makunat yung battery niya. Pang business, pwede rin. Tapos, kung naghanap kayo ng smartphone sa mga anak nyo, unang smartphone nila, maganda rin to i-recommend dahil yung gig neto 256. Again, pagbibigyan nyo ito sa anak nyo, makakalaro naman sila ng ML. Maganda rin, nalilimitahan sila kasi hindi sila makaka-download dito ng mga super duper, mga heavy games like Genshin, Uwa. Mga modern games lang na light, tulad na lang ng ML, Honor of Kings, COD, makakalaro naman kayo dito pero sa pinakamababang setting. So again, ang pinaka-advantage nito ng Itel A90 is yung kanyang storage, napakalaki, 256GB of internal storage sa ganitong presyo, napakasulit po nitong smartphone na to. So ano pang hinihintay nyo? Kung naghanap din kayo ng isang smartphone na mukhang iPhone, ito na ang para sa inyo, Itel A90. Magandang design, napakakunat ng battery, at ang laki ng storage. So yon, dito natin i-click yan sa view products natin para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Itel A90. Add to cart nyo na, i-purchase nyo na dahil panigurado, yung voucher na makukuha nyo, ang laki po na madi-discount nyo sa Itel.